perfect timing. Single cat lady na na-in-love sa gwapong vet. Pero bakit biglang may selusan? Ang single na fur mom na nasa late 20s na si Nina ay nagmamadaling pumasok sa vet clinic. Hawak-hawak niya si Cupcake, ang beloved niyang pusa, na nanghihina at walang ganang kumain. Sobrang kabado siya. Halos magulo na ang buhok sa halatang aligaga. Excuse me, tulungan niyo po ako. Si Cupcake parang may sakit. Hindi siya kumikilos na maayos. Baka naman serious na ito. Agad na tinawag ng receptionist si Dr. Lucas na narinig ang boses ni Nina mula sa exam room at lumapit. Si Dr. Lucas ang ating gwapong veterinaryo na nasa 30s at nakaputing coat. Lumapit siya kay Nina na may malumanay ng ngiti. Magaan ang dating niya at parang kayang-kaya niyang i-handle ang sitwasyon. Huwag kang mag-alala, miss. Tingnan natin si Cupcake, ha? Dahan-dahan lang, dalhin natin siya sa exam room. Hinga ka lang ng malalim, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Si Nina, halatang kabado pa rin, kaya tahimik na lang tumango. Inabot niya si Cupcake kay Dr. Lucas. Hindi maalis sa mga mata ni Nina kay Dr. Lucas at nakatutok siya sa lahat ng ginagawa ng doktor sa alaga niya. Hindi naman siya ganito kanina. Bigla na lang siyang nawala ng gana kumain at ng hina. Sige, we'll run some tests muna. Pero sa tingin ko baka minor lang to. Huwag kang mag-alala. Aalagaan namin si Cupcake. Nasa mabuting kamay siya. Nakatitig si Nina habang maingat na ini-examine ni Dr. Lucas si Cupcake. Kahit kinakabahan pa rin siya, naramdaman niyang unti-unti siyang kumakalma dahil sa pagiging maasikaso at mahinahon ng doktor. Nasa waiting area ng vet clinic si Nina at halata pa rin kabado siya. Mabuti na lamang at lumapit si Dr. Lucas na may dalang clipboard at isang mahinahong ngiti. Miss Nina, dehydrated si Cupcake kaya kailangan namin siyang i-confine overnight para maobserbahan siya. Pero huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng daily updates. May kasama pang video at photos para makita mong okay siya, ha? Thank you, Doc. Sobrang kinakabahan kasi talaga ako eh. Natural lang yan. Kung ako rin ang nasa sitwasyon mo, ganyan din ako. Pero promise, si Cupcake, aalagaan namin siyang mabuti. I'll keep you updated sa Viber regularly, okay? Ngumiti si Nina. Kahit pagod at worried pa rin, huminga siya ng mas maayos. Para bang unti-unting nawawala ang kaba dahil alam niyang nasa mabuting kamay si Cupcake. Dito nagsimula ang isang espesyal na koneksyon. Hindi lang sa alagang pusa, kundi sa pagitan ni Nina at ni Dr. Lucas. Sino nga ba ang mag-aakala na ang pagpunta sa vet clinic ay maaaring maging daan para magkakilala ang dalawang pusa, puso. Habang hinihintay ang mga papeles na kailangang signan ni Nina para sa confinement ni Cupcake, biglang tumunog ang cellphone niya. Pagtingin niya, nakita niyang tumatawag ang kanyang tatay. Nagdalawang isip siya pero sinagot niya ang tawag. Hello pa. Bakit po? Nina, anak ko. Kailan ka ba magkakasweldo? Kailangan ko na ng, alam mo na, pangkain. Napatigil si Nina. Dinig na dinig ang kalasingan sa boses ng kanyang tatay kahit hindi niya aminin. Napailing siya. Pa, lasing ka ba? Wala pang 3 PM nakainom ka na? Hoy, hindi ako lasing. Sinabi ko sa'yo eh. Kailangan ko lang ng pera. Padala mo na lang. Umalang ka nga sa nakakatanda. Pa, baka hindi ko mabigay yung 10K na hinihingi mo ngayon. May emergency si Cupcake eh, yung pusa ko. Dinala ko dito sa vet. Ano? Yung pusa mo na naman ang uunahin mo kaysa sa akin? Sarili mong ama? Anong klaseng anak ka ba ha? Sinubukan ni Nina hinaan ang boses niya pero ramdam na niya ang hiya at pagkapahiya. Hindi naman naka-speakerphone pero rinig na rinig sa klinik ang boses ng tatay niya kahit pamalayo siya kay Dr. Lucas. Yung mga pusa-pusa mo, kaya ka walang boyfriend eh. Walang lalaking magkakagusto sa'yo dahil mas mahal mo yung mga pusang yan kaysa sa pamilya mo. Namula ang mukha ni Nina sa hiya. Kahit hindi siya tumingin kay Dr. Lucas, alam niyang naririnig niya ang bawat galit at panunumbat ng tatay niya. Napatakip siya ng muka, hoping na matapos na agad ang tawag. Pa, please, tama na muna. Kailangan kong mag-focus kay Cupcake. Nina quickly ends the call. Hindi na nakinaya ang pangungutya ng tatay niya.
Napatulala siya, huminga ng malalim at tumingin sa pinto ng exam room kung nasaan si Cupcake. Para bang bumigat ang mga balikat ni Nina, hindi lang dahil sa kalagayan ni Cupcake kundi sa bigat ng responsibilidad sa pamilya. Hindi na napansin na mula sa likod, tahimik na tinitingnan siya ni Dr. Lucas. Tila nag-aalala rin para sa kanya. Noong binaba ni Nina ang telepono, napaisip siya kung kailangan niya bang magpaliwanag ng kanyang sitwasyon kay Doc Lucas. Nang hindi siya makatiis, nagpa siya siyang magsalita. Doc, maingay ba? Sorry ha, yung tatay ko kasi Kahit hindi niya ako pinalaki, simula nang nalaman niya nagtatrabaho na ako. Ayan, biglang gustong maging tatay ko. No worries, alam ko ang ganyang pakiramdam. Kaya ako rin, mas pinili ko na lang ang na maging independent. Mas masaya ako sa piling ng mga ginagamot kong fur babies dito sa clinic. Napangiti si Nina, ramdam ang koneksyon nila. Talaga, Dok? Ako rin. Kaya nga ang mga alaga kong pusa na lang, tulad ni Cupcake, ang inspirasyon kong mabuhay. Sila kasi basta alagaan ng tama sa pagkain at aruga. Hindi sila demanding or nanunumbat. Minsan nakaka-hurt na rin ang pagsalitaan ng gano'n ng sarili mong magulang. I feel you. Ilan ba ang mga alaga mo? Si Cupcake. Tapos may 3 pa siyang mga kapatid. Mga rescue din sila. Mga napulot ko sa kalye. Dati gusgusin pero ngayon matataba at makukulit. Aba, ang cute naman. Anong pangalan nila? Si Marble, si Choco, at Donut. Ang cute naman. Ako. By the way, mabuti na rin na ma-check ko sina Marble, Choco, at Donut. Para sure tayo na hindi sila manghina katulad ni Cupcake. Ganun ba, Dok? Paano pala yun kung dadalhin ko sila dito sa clinic? Wala kasi akong sasakyan Actually, pwede naman ako magpa-schedule ng home visit. Tapos, sa bahay mo na lang sila i-check para di na mahirapan. Tamang-tama, home visit schedule ko bukas. Puntahan kita. I mean, sina Donut, Choco at Marble sa bahay. Naramdaman ni Nina ang saya sa kanyang puso. Hindi lang dahil sa alaga niyang mga pusa, kundi dahil sa pagiging considerate ni Dr. Lucas. Ang mga simpleng bagay na ito ay nagbigay sa kanya ng pag-asa at saya. Wow, Doc! Thank you! Kaso, hindi ba mas mahal ang singil kapag home visit? Huwag mo nang isipin yon, ako nang bahala. Total, check-up lang naman. Naku, sobrang bait mo naman. Salamat, Doc. Hulog ka ng langit. Teka, anong oras ka darating? Mga 2:00. I'll make sure na maganda ang check-up ng mga pusa mo. Kahit kabado na kabado si Nina kanina, ngayon namang pag-uwi niya ay mahinahon na siya at napangiti na ring bahagya dahil na rin sa kabaitan ni Doc Lucas sa kanya at sa mga alaga niya. Kinabukasan, binuksan ni Nina ang pinto ng kanyang munti at cozying apartment, habang ang mga pusa nitong matataba ay nag-aabang sa likod ng pinto. Hi, Doc Lucas! Pasok ka! Pumasok si Dr. Lucas, nakangiti habang tinitingnan ng paligid. Napansin niya ang mga dekorasyon at ang mga alaga ni Nina. Ang ganda ng design ng bahay mo parang masarap tumira dito. Napangiti si Nina. Siguro ang saya ni na Cupcake dahil nasa isang loving home sila. Salamat, Doc. Namimiss na nga nila yung kapatid nilang si Cupcake. Sana makauwi na siya kaagad. Gumaganda na ang vitals ni Cupcake. Bigyan natin ng konting oras pa ng obserbasyon at makakauwi na rin siya. Nagsimula ng suriin ni Doc Lucas sina Donut, Marble at Choco. Tinitingnan ang kanilang mga kondisyon at tila lahat sila ay mukhang malusog at masigla. Okay naman sila, Nina, pero kailangan nila ng vitamins. Huwag kalimutan yan. Inabot ni Doc Lucas kay Nina ang isang bote ng cat vitamins. Free to para kay Cupcake. Nang babayaran sana ni Nina ang check-up ni na Choco, Donut at Marble, ngumiti si Doc Lucas at nagtaas ng kamay. Okay lang, free lang din yun. Part na yun ng pag-aalaga ko kay Cupcake. Nagpatuloy ang kwentuhan habang si Doc Lucas ay tila naging mas komportable sa kanyang presensya. Naisip ni Nina na napaka-charming nito. By the way, naka-leave pala ako today. Day off ko. Si Doc Mark ang nakabantay kay Cupcake at regular naman ang update niya sa akin. Nang marinig ni Nina na naka-leave pala today si Doc Lucas, nakaramdam siya ng hiya sa pag-aabala. Dagdag mo pa rito ang mga freebies na binigay ni Doc Lucas para sa kanyang mga alaga. Doc Lucas, hindi ko alam na naka-leave ka pala today. Nag-abala ka pa. Tulong ko na yon sa katulad mo na nagre-rescue ng mga hayop. Kailangan ng mga alaga mo ng atensyon. Na magpaalam sila si Dr. Lucas, may pahabol itong sinabi.
Hindi rin pala totoo yung sinabi sa'yo ng papa mo na walang magkakagusto sa isang babae na maraming alagang pusa. Hala, Dok, nakakahiya. Pati pala yun narinig mo kahapon. Okay lang, huwag ka na mahiya. Lalo namumula mga pisngi mo. Mas lalo ka nagiging cute. Ha? Cute? Seryoso ka ba? Ayoko lang umalis dito nang hindi ko nasasabi yun sa'yo. Ang tamang tao para sa isang tulad mo na nagmamahal sa mga hayop, darating din. May tamang love for someone who loves deeply. Malay mo, nasa tabi-tabi lang pala. Nagbigay si Doc Lucas ng isang ngiti na para bang may kahulugan ng kanyang mga salita. Anyway, update kita tungkol kay Cupcake. Naka-recover na siya pero kailangan pa rin ng extra care kaya't huwag ka mag-alala, nandito lang ako para tumulong. Noong nakaalis na si Doc Lucas, napangiti si Nina na tinitingnan ang kanyang mga alagang pusa. Napakaswerte natin kay Doc Lucas, ano? Sa mga susunod na araw, laging nag-a-update si Doc Lucas kay Nina tungkol kay Cupcake sa Viber. May mga messages siyang naglalaman ng cute na photos at updates. Hindi rin nakakalimutan na kamustahin si Nina. Sa opisina, abala si Nina ngunit may ngiti sa kanyang muka tuwing nakakatanggap siya ng mensahe mula kay Doc Lucas. Ang saya naman, parang may nag-aalaga kay Cupcake habang nakafocus ako sa trabaho. Bumabalik sa kanyang isipan ng mga sandali na dati siyang may boyfriend na nag-aalala sa kanya. Pero sa karanasan ni Nina, alam niyang madalas sa umpisa lang yun ang ligawan. Sinubukan niyang tanggalin si Doc Lucas sa kanyang isip. Napansin ng office mate ni Nina na si Tiffany ang kanyang ngiti. Kaya ka ba nakangiti dahil sa update tungkol sa pusa mo o dahil dun sa nag-a-update? Uy, grabe ka. Masaya ako dahil pagaling na si Cupcake. Yun lang, no? Bakit? Ayaw mo bang magka-BF na vet? Kapag naging kayo, free na lagi ang mga alaga mo. May mag-aalaga pa sa'yo. Ano ba? Happy na ako na single with cats. Cat lady nga tawag sa akin, di ba? Kontento na ako sa ganito. Walang sakit ng ulo. Alam mo, yung sakit ng ulo mo, yung pagkakasakit ni Cupcake, yun ang nagdala sa'yo para makilala mo magpapatigbok sa puso mo. Nasa pusa ang sagot sa problema sa puso. Mamulot na rin kaya ako sa pusa ng daan. Sa mga binitawang salita ni Tiffany, napaisip si Nina. Totoo nga naman. Pero sa kabila ng mga biro ni Tiffany, nag-alangan pa rin siyang buksan ang kanyang puso para kay Doc Lucas. Noong gabing yon, masayang binalita ni Doc Lucas kay Nina sa text na pwede nang sunduin ni Nina si Cupcake sa clinic. Naka-attach na larawan ng masiglang si Cupcake na naglalaro sa loob ng cage ang ipinadala ni Doc Lucas sa kanya. Good news! Pwede na sunduin si Cupcake sa clinic. Masigla na at magana ng kumain. For sure, miss na miss ka na ni Cupcake. Ako rin, miss na miss ko na si Cupcake. Ako rin, miss ko na rin bigla makita ang mommy ni Cupcake. Ikaw ba magsusundo? Yes, Doc Lucas. Wala namang iba. Pilit na hindi pinapansin ni Nina ang pahiwatig ni Doc Lucas. Wala bang daddy si Cupcake? Wala. Single for mom ako. Habang nag-uusap sila, napansin ni Nina ang ligaya sa kanyang puso. Para bang ang simpleng pag-uusap nila ni Doc Lucas ay nagdadala ng init sa kanyang mga pisngi. Sige, see you tomorrow. Okay, Doc Lucas. Thanks sa update and see you tomorrow. Kung hindi ka naka-leave or home service. No, hindi. I will be here waiting for you. Kaming dalawa ni Cupcake. See you. Habang binababa ni Nina ang telepono, tila may saya sa kanyang dibdib. Hindi na maipaliwanag kung bakit siya na-excite pagkikita nila ni Doc Lucas. Para bang may special na koneksyon na nag-uugnay sa kanila. Lumapit siya sa kanyang tatlong pusa, si Marble, Choco at Donut, at kinausap sila na parang tao. Pabalik na ang kapatid ninyong si Cupcake. Bawal nang magkasakit ha, magastos. Meow! Tila sagot naman ng tatlong pusa na para bang nakakaintindi ang mga ito. Habang nag-aalaga siya ng kanyang mga pusa, napaisip si Nina tungkol kay Doc Lucas. Para bang may nangyayaring magic sa kanilang ugnayan at hindi na siya makapaghintay na magkita silang muli. Pagdating ni Nina sa klinik, sinalubong siya ng receptionist na si Joanne. Ihahanda na po namin si Cupcake. Hintayin lang natin si Doc Lucas, may iba lang siyang pasyente. Habang naghahantay, nakita ni Nina si Doc Lucas kasama ang isang sexy na babae na tila nag-flirt sa kanya. Ma Melody, wala po akong nakikita sa test na sakit ng aso ninyong si Jimbo.
Huwag mo na akong tawaging Ma'am Melody. Melody na lang para close na tayo, Doc. Wala ba talagang anything wrong kay Jimbo? Tulad po ng results ng test noong isang araw, pareho lang po. Clear si Jimbo for any sickness. Ngunit hindi tumigil sa pag-flirt si Melody. Sige Doc, baka need i-check lang ulit after 3 days. Baka pwede mong i-home service naman si Jimbo. Diba, alam mo naman ang address ko? Sa puntong iyon, napaisip si Nina. Hala, hindi kaya modus ni Doc Lucas ang pag-home service sa mga babaeng natitipuhan niya? Naalala niya bigla ang sinabi ng office mate niyang si Tiffany. Hindi na hinintay ni Nina ang sagot ni Doc Lucas. Sa isip niya, ang tanga ko naman para kiligin itong mga nakarang araw. Pakiramdam niya, naloko siya ng sariling damdamin. Ang hindi alam ni Nina, napansin din ni Doc Lucas ang pag-flirt ni Melody. Kahit hindi niya ito gusto, naghahanap siya ng paraan kung paano ito mapatigil ng maayos at magalang nang hindi nakakabastos. Ma'am Melody, depende po sa available na doctor after 3 days. Baka mataon kasi na rest day ko. Kailan ba rest day mo, Doc? Baka pwedeng i-treat kita for lunch. Pwede ring dinner for taking good care of my Jimbo. Habang nag-uusap sila, natanaw ni Doc Lucas si Nina. Agad siyang nagpaalam kay Melody. Sa totoo lang, masabik si Doc Lucas na mag-focus kay Nina at ipaliwanag kung paanong mas maaalagaan ng mabuti si Cupcake sa bahay. Ma'am Melody, since okay naman si Jimbo, pwede ko na siyang i-discharge. Receptionist Joanne will assist you. May kailangan lang akong isa pang patient na i-discharge. Good day po. Lumapit si Doc Lucas kay Nina na nakangiti. Sabik na muling magkausap sila. Ngunit nagulat siya nang makita niyang kausap na ni Nina si Doc Mark. Nina, nandito na ako. Doc Mark, ako na mag-aasikaso sa pag-discharge kay Cupcake. Nako, Doc Lucas, okay lang. Nasimula na ni Doc Mark. Baka naman nakaka-istorbo na kami sa ibang client mo. Medyo nagulat si Doc Lucas sa tono ni Nina. Pero bilang isang gentleman, pinili niyang huwag itong pansinin. Sa tulong ni Doc Mark ay na-discharge na si Cupcake at pauwi na si Nina. Habang papalabas, hinabol ni Doc Lucas si Nina at nagpaalala. Don't forget to give Cupcake the vitamins ha. Yung binigay ko dati para kina donut, choco at marble. Pwede rin sa kanya. If you need more, just let me know. And don't forget, may check-up si Cupcake after 7 days para sure na fully recovered na siya. Yup, nagpa-appointment na ako kay Dr. Mark. Salamat, Doc Lucas. Mauna na kami ni Cupcake. Napansin ni Doc Lucas na naging cold na si Nina. Hindi ito katulad ng dati nilang masayang pag-uusap. Nasa isip naman ni Nina na mas mabuti na ang ganito na tuldukan na ang kung anumang nararamdaman niya para kay Doc Lucas. Tutal, mukhang lahat ng babaeng kliyente ni Doc Lucas ay ganito ang trato niya. Kung tutuusin ay di na naman kailangan mga mustapa ni Doc Lucas kay Nina at sa mga alaga nito. Pero simula nang makauwi si Cupcake ay patuloy siyang nagte-text ng mga reminders kay Nina. Minsan nagsisingit din siya ng mga meme at ilang pagpapakyut. Pero wala siyang nakukuhang ni isang reply mula kay Nina. Lubhang pinagtataka ni Doc Lucas ang biglaang panlalamig ni Nina sa kanya. Kung ano-ano na ang naiisip niyang dahilan kung bakit nag-iba ang pakikitungo sa kanya ni Nina. May nasabi ba akong mali? May ginawa ba akong nabasto siya? Hindi kaya nakita niya si Ma'am Melody na nag-flirt sa akin? Kaya ba parang cold na siya ngayon? Paulit-ulit niyang iniisip ang eksena sa klinik. Pero hindi ko naman kasalanan yun. Wala akong ginawang masama. Matapos ang ilang araw, nang wala pa ring sagot, napaisip si Doc Lucas na kailangan niyang gumawa ng paraan. Maybe a little gesture will help. Nagpasya siyang magpadala ng gift basket kay Nina, mga treats para sa mga pusa at ilang snacks para kay Nina. Sana naman mapansin niya ito at magsimula na ulit kami mag-usap. Samantala, si Nina naman ay napangiti habang tumitingin sa basket ng goodies. Ano ba to? Ang sweet naman ito. Kinuha niya ang treats at pinakita sa mga pusa. Mga anak, tingnan niyo, may treats kayo mula kay Doc Lucas. Sabi niya habang nilalabas ang mga laman ng basket. Tinitingnan lang siya ng mga pusa, tahimik. Natawa si Nina. Ano? Dapat ko na ba siyang replyan? Ha? Ano sa tingin niyo? Sabi ni Tiffany, baka modus lang ito ni Doc Lucas. Di ba nakita ko nga na may melody na nagpapakyut sa kanya? Isa-isa niyang nilapitan ng mga pusa, parang inaasahan niyang sumagot. Cupcake, ikaw, ano tingin mo? Parang gusto na tayong alagaan ha?
Pero baka naman ganun din siya sa iba. Sumagot si Cupcake ng isang malambing na, "Meow." Marble, Choco, Donut, any thoughts? Tingin nyo ba lahat ng babaeng may pusa, ganun din ang ginagawa niya? Meow. Ang sagot ng mga pusa, sabay-sabay. Natawa ulit si Nina. Ah, ganun ha? Sige na nga, i-text ko na. Kinuha niya ang phone niya at nag-send ng picture ng mga pusa habang kinakain ng treats. Sabi ni na Cupcake, Marble, Choco at Donut, "Thank you daw, Doc Lucas." Nang mabasa ni Doc Lucas ang mensahe, napangiti siya. At least, she replied. Good sign. Mabilis siya nag-reply. Glad they enjoyed it. Don't forget about Cupcake's follow-up checkup. I can drop by for home service if that's easier for you. Hawak ni Nina ang kanyang phone at nag-aalangan. Home service ulit? Baka naman lahat ng client niya ganito ang ginagawa niya. Bago pa siya makapag-reply, nag-message ulit si Doc Lucas. Saturday, 3 p.m. I'll be there. Napatingin si Nina sa mga pusa. Ano mga anak, paano na to? Hindi ko na siya matatakasan. Meow, meow, meow. Parang sumasang-ayon ng mga pusa sa kanya. Natawa si Nina, pero sa loob-loob niya, medyo kinakabahan na rin. Bakit ba ako kinakabahan? Nang dumating si Doc Lucas, sinalubong siya ng malalambing na meow mula sa mga pusa. Meow, meow, meow. Lumapit siya kay Cupcake habang abala si Nina sa pag-aayos ng mga gamit. Hey there, Cupcake. Miss na miss kita. Ang ganda-ganda mo talaga. Sabi ni Doc Lucas na may ngiti sa kanyang muka. Tumingin si Nina sa kanya, bahagyang na-touch. Lumapit si Doc Lucas kay Marble, Choco at Donut. At kayo rin mga cuties. Ready na ba kayo para sa check-up? Ang saya-saya ninyo sa mga treats nyo ha? Nagulat si Nina nang biglang kinausap siya ni Doc Lucas. Nina, gusto ko lang sanang ipaalam na hindi ko to ginagawa para sa lahat ng clients ko. Isang espesyal na client lang ang binibigyan ko ng ganitong treatment. Ah, talaga? So, ganito ka para dun sa fur mom ni Jimbo? Hindi. Sa'yo lang, Nina. Ikaw lang espesyal na client ko. Nakilala kita dahil sa pagmamahal mo sa mga rescued at ampon na pusa. At sa totoo lang, gusto kitang makilala pa. Alam kong medyo biglaan at mabilis, pero gusto ko sanang itanong sa'yo. Pwede ba kitang ligawan? Natahimik si Nina. Naguguluhan siya sa mga nararamdaman. Doc Lucas, hindi ko naman in-expect na... Hey, no pressure. Sabi ni Doc Lucas na may ngiti, na parang nagpapagaan ng sitwasyon. Gusto ko lang malaman kung okay lang sa'yo. Wala akong ibang intensyon kundi ang makilala ka at ang mga pusa mo. Kinausap muli ni Nina ang kanyang mga alagang pusa. Ano mga anak? Ano sa tingin ninyo? Meow, 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 meow. Sabay-sabay na sagot ng mga pusa, parang sumasang-ayon sa kanya. Unti-unting nawala ang malamig na pakikitungo ni Nina kay Doc Lucas. Napaisip siya na bigyan siya ng chance. Okay, Doc Lucas. Pero let's take it slow ha. Ayokong ma-pressure. Masayang-masaya si Doc Lucas sa sagot ni Nina. Of course, Nina. Slow is good. Gusto kong maging maayos ang lahat. Bahagyang napangiti si Nina habang kinakausap muli ang kanyang mga pusa. Oh, Cupcake. Ready ka na ba para sa check-up? I think mas masaya tayo ngayon, di ba? Ngunit sa isip niya, nag-aalangan pa rin siya. Totoo bang may posibilidad sila ni Doc Lucas? Habang naglalakad si Nina kasama si Doc Lucas pababa ng apartment, ramdam niya muli ang koneksyon sa pagitan nila. Ingat ka, Doc Lucas. Thanks, Nina. Mag-message na lang ulit ako sa'yo pag nakauwi na ako. Noong mga sandali ring yun, may sasakyan na rumaragasa sa kalye na biglang may tinapong sako. Pagbagsak ng sako sa kalsada, may narinig siyang malakas na meow! Pareho silang napahinto na makita nila ang isang maliit na kuting na lumabas sa sako. Dok, tingnan mo! Pusa pala ang laman! Sabi ni Nina na nag-aalala. Nako, may nagtapo na naman ng pusa. Nagmamadali siyang lumapit sa kuting. I will treat this little one. Dadalhin ko na siya sa klinik. Sama ako sa'yo. Para bang may puwersang humihila sa kanya na makasama si Doc Lucas sa pagkakataong ito. Dahil sa kanilang mabilis na aksyon, nakuha nila ang kuting at dinala sa klinik. Agad na nagtrabaho si Doc Lucas habang si Nina ay nakatayo sa tabi, nag-aalala sa kapakanan ng kuting. Okay, nasisiguro ko stable na siya. Kailangan lang natin siyang bantayan ng ilang araw. Sabi ni Doc Lucas matapos ang ilang minutong trabaho. Habang nag-aayos si Doc Lucas, nagpa siya si Nina na bumili ng mocha frappuccino para sa kanya.
Dok, binilan kita ng frappuccino bilang pasasalamat, sabi niya habang inabot ang inumin. Salamat, Nina. Masarap ang mocha frappuccino. Paborito ko yan. Tumingin si Nina sa kuting. Dok, anong balak natin dito? Kailangan ito ng permanent home, di ba? Oo, talagang kailangan niya ng mabuting tahanan. Napaisip si Nina. Actually, mayroon akong puwang sa buhay ko at sa bahay ko. Baka para sa akin talaga siya. Nagkasabay silang nagtanong. Anong pangalan bibigay natin sa kanya? Napatingin si Doc Lucas kay Nina. Paano kung frappuccino? Dahil dito sa inumin na binili mo. Sige, frappuccino. Bagay na bagay sa mga kapatid niya. Pareho silang tumawa. Damang-dama ang ligaya sa simpleng sandali ngayon. Ang cute! Frappuccino! Welcome to the family! Looks like we both have a new fur baby, Nina. Nagniningning ang mga mata ni Nina. Oo nga, at masaya akong kasama ka sa pag-alaga kay Frappuccino. Umaga na at abala si Nina sa paghahanda sa pagdating na Frappuccino mula sa vet clinic. Kinakabahan siya na excited sa bagong miyembro ng kanyang cat family. Habang naghahantay, kausap niya ang kanyang mga pusa sa sala. Okay, mga babies, mag-meeting muna tayo. Tandaan, dapat tayo maging mabait kay Frappuccino. Pare-pareho kayong rescue at mga mahal ko. Kaya hindi dapat kayo mag-away-away ha. Kailangan natin siyang i-welcome. Nagmeow si Cupcake. Meow! Tila ba sinasabing sana mag-enjoy si Frappuccino dito? Sana nga, baka maging masaya siya kasama natin. Biglang kumatok si Doc Lucas sa pinto. Hawak ang kuting. Napansin ni Nina ang ngiti sa mukha niya. Hello, Mommy Nina. Narito na ang baby. Si Frappuccino. Ang cute-cute naman talaga. Mukhang nagmana siya sa atin. Masayahin din. Oh, Nina, parents na tayo ni Frap. Napangiti si Nina. Ngunit medyo nahihiya. Oo nga, Mommy at Daddy na tayo. Ang saya isipin. Sana maging masaya ang pamilya natin. Handang-handa akong alagaan si Frappuccino. Pati na rin kayo. Talaga? Mukhang maganda yung alok mo. Isipin mo, free check-ups at vet care for life para sa mga pusa mo. At ako na rin ang bahala sa puso mo, Nina. Wow, ang sweet mo naman, Doc Lucas. Lumapit si Doc Lucas kay Nina. Halata ang hangarin sa kanyang mga mata. Dahil sa love mo for rescued cats, unti-unti akong nahuhulog para sa'yo. Sana ipagbigyan mo akong makuha naman ang puso mo. Mukhang perfect fit tayo, di ba? Oo, parang may magic na bumabalot sa ating dalawa. Tingnan mo nga, biglang may fur baby na tayo. Basta't kasama kita at kasama ko ang ating mga fur babies. Masaya na ako. Habang pinagmamasdan ni Nina at Doc Lucas si Frappuccino na naglalaro kasama ang iba pang mga pusa, unti-unting umusbong ang kanilang pagmamahalan. Ang dating single cat mom na nag-aalala sa kanyang mga pusang inaalagaan, ngayon ay may kasama ng cat dad na handang tumulong at umalalay sa bawat hakbang ng kanilang buhay. Nakangiti si Nina kay Doc Lucas habang pinagmamasdan ng mga pusa. Alam mo, Doc, akala ko dati magiging mag-isa na lang ako sa pag-aalaga ng mga fur babies ko. Hinawakan ni Doc Lucas ang kamay ni Nina. Pero ngayon, hindi ka na nag-iisa. Sabi nga nila, mas masaya ang pamilya kapag sama-sama. Oo nga, at masayang-masaya akong kasama ka. I never imagined being a cat mom in love would feel this way. Tumingin si Doc Lucas kay Nina, puno ng damdamin. And I'm honored to be your cat dad. Ready na akong makasama kayo sa bawat araw. Cheers to our little family, Doc, sa ating journey bilang cat mom at cat dad. At sa lahat ng adventures na darating pa. Tumingin si Nina sa mga pusa. Masaya. Siyempre, ang pagmamahal natin ay kasabay ng pagmamahal sa mga rescues natin. Now, a new chapter begins. Habang ang mga pusa ay naglalaro sa paligid, nagpatuloy ang kanilang kwento. Punong-puno ng pag-asa, pagmamahal at pamilya.